Kumpitan kay President Duterte, ngayong hapon, nagka-istorya ni dating Pangulo Duterte. I-update na ko siya sa ato ang mga kalimukan dinwish dahil sa Davao. Nangutan ko sa iyaha kung unsa iyaha mensahe para kaninyong tanan karong bunta kay ina na ko siya no nga di na tayo hugpong sa taong lungsod, hugpong ng pagbabago o the PDP nga Thanksgiving karong adlaw. Niingon siya nga iyang mensahe mao ang siya, iyang mga anak ug iyang mga apo magpabiling pareho kaninyo sulugoon sa mga Davaoenyo o kaigsuonan Pilipino. Ang sunod nga pagpasalamat, mao ang gikan sa amo ang pamilya, pero minsan na ako pinasulti sa tanan natong pagtapok-tapok, pero isulti hapon ako kay gusto na ko nga matatapyo din sa inyo nga ang amo ang pagpasalamat sa higayon na inyong gihatag kanamo nga makaserbisyo para sa atuang nasod. Dako kayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa suporta na ginahatag ninyo sa amo ang pamilya. Daghan kaayon salamat. Ang sunod na mensahe nako mao ang paghatag nako og update no. Daghan ang mga tanak, kumusta na si President Duterte, kumusta na si President Digong, ang iyang kahintang dito daghan sa ako ang pagtuyok sa ato ang nasod ang musulti nga palihog sulti kay President Duterte nga mag-amping siya, ang hingan niya iyang kalusugan, ang iyang health, mag-ampo siya, daghan ang musulti nga palihog sulti kay Tatay Digong, mahal ko siya. In fact, kantong nampanya ko sa syudad sa Manila, pag naon na ko sa stage na ay gamayng bata na gitawag ko niya, o niya, ningon din siya sa ako ang ibalik mo dito sa ating bansa si Tatay Digong. O din na ang iyang na bilid. Actually, sa tinuulang kabalo mo, wala tayo itong na pressure antong kampanya diri sa syudad sa Davao sa mga ato ang kandidato sa senators. Ang pressure lang man ako ato dito tungod kay dili ilado no ang mga senators niya gamay ang uban sa mga senador dili ilado niya gamay na lang ang oras para ipaila-ila siya. Nagdisod ko o buhat ko pamaali na paunsa minumduman sa mga tao ang ilang mga apelido lang sa eleksyon. So, mauto, pero ang ako ang yung kanang debate na pressure kanang yung gikan sa ICC na kaso ni President Duterte mo. Kaya, bisan siya, pag mag-istorya ni manutanay mo siya sa ako, unsa man, kaps aman ko makauwi sa Davao. Kung pinailangan pangutana sa ako. O pag mga abogado ang iyang kaistorya niya kada adlaw, isa na ginan mensahe niya para sa ako, masulti ko na siya, get me out of here. So, di na ako medyo naka-feel o pressure na kasahay sa gabi, sabi na kung nauna ang saon, tumagdilin siya o i-kidnap siya din sa ato ang nasod, ikaw pag-kidnap sa iya nga dito, para mabalik na po siya. Mabalik na po siya dinig sa ato. Pero, naka-attend ko misa no, na nag-ingon dito ang pari, ingon siya, just pray, which is applicable po sa inyong mga kanan, no? Niingon siya, just pray, and ang ikaduhang niingon sa pari sa iyang humili is magpadayon ka sa inyong serbisyo sa katawhan, and ang ikatulong isulti niya is do not ever forget to be kind. So, mauna ang iyang mensahe niya. Mauna lang po na ang ako ang ginadala-dala. Ako mag-ampo lang yung tantanan
na maluoy ang Ginoo makabalik ng Diyos si President Duterte. Ang iyang kahimta, hintang niya dito kada adlaw, kasi balubay mo sa iyan, kung ang mga tiga-Davao kailan na magdito sa iyang kung ano magdito siya, nandako sa iyang girlfriend. Ang iyang mga girlfriend yun, ang iyang gabantay sa iyang, alaga sa iyang, mo to yung mag-alagan sa iyang. So pag-abot niya dito, na siya nilang usa, di na siya kamaumag, luto, di siya kamaumag labak, di siya kamaumag hinlo sa iyang kuan, sa iyang kwarto. Wala man sila selda dito, wala may rehas, kwarto lang siya, mura siyang hotel. So, kwarto siya, nasa sila lounge, napod sila kitchen. So, pwede ang kanang detainee, pwede siya mamalit sa grocery, niya naman magluto siya o iyang pagkaon kung gusto niya. Pero kung hindi siya magluto, na ako ginahatag ang detention center na pagkaon para sa iba. So, motong kausa, nagka-istorya ni, yung siya sa ako, manawag siya sa kuan, yung siya kay pag manawag man siya, dili mo gawas nga hey, Netherlands number, dili ing anak na number ang gawas lang anak Philippines number na unknown number. So pagtubag na po, naingon na rin siya sa kuha, kay Sarah, yung maling amahan na kahilundong pa ba ka sa kuha kaya itawag ko din nila Kanya po lang, may nakalimot ni mo, oy. In fact, matuloy na ko sa iya, bisan asa ko mo, ato daghat kayo nagsulti. Dili na ko kaila, dili mga taga-Davao. Sa ila, ito lang, masulti din sila nga. Ikamusta ni kay President Duterte, ina siya, nag-aampo ni para sa iya. Moto, kausap po, di ina na ko, sir, ito pa, una, kaya kay debate, no? Kaya ka nang isuti dahil sa imong Dr. Bina na may kadaadlaw na nabisita na Dr. Bina. Kay kita ba ang ato ang memory kay President Duterte, katong kuan pa siya, president pa siya, mayor pa siya. Pero nakalimutan nga, 80 years old na biya dito siya, lisod na siya, o lihok. Kung sa ibati ang inyong mga lulo o mga bitanan, mga lula ninyo nga sakit-sakit sa 80 years old, sa 90 years old, naan sa iyaha, tanan. So kausag ina na to siya. Kung na kay binabati, diretso sulti sa kuan, sa imong sa imong doktor kay parang hatanggal yun ang tambal. Ingon ako siya, nagsakit ang ako ang dughan, anak ko. Kung nagsakit mo ang dughan, siya ako sakit ako ang kasing-kasing. Anak ko, sugit kayo ng doktor, siya dili, kaya mawala, hindi ako ang mga girlfriend dahil. Hindi na nato siya. Doon ko sa iyahan na kuan, ayaw ka buoy. Kay naakay duha ka girlfriend natin na sa gawa sa detention center, nagsige pa ganit away. Anak si Hanilet kay kuan. Katong sa isa, pagawas ni Hanilet sa detention center. Wala akong ibaluanin, si Manong na lang nag-istorya kay sa Manong ang naalin doon. Anak siya, "Uy! Ikaw! Ayaw din na! Mag-istorya ka taon niya! Partay ka lang!" Ingana na grabe ang ilangan away. Unya, ako ang nandunggan, nagpadala sa ako picture dito sa Dahig karon ko ana si Girly. Ko ana abot na si so three-way fight na ni. Sakto lang po yun niya, kaya na siya nag-usap PRD kayo para pantay-pantay di na anak. Wala ako din ako. Wala ako. Ay, doon sa tatay di gunggod. Uy, labad ba? Tilo-tilo lang. Pagkatapos siya, okay ang mood.
Yan na ako yung mga adlaw na dili okay ang iyang mood sa kanang mag-istorya ni. So, depende siguro sa kanang mga pagmitabo dito sa makita niya sa TV, kailangan ko sila TV, kaugayon nilang TV sa ilang kwarto na ako'y balita, kung balita ka na, so depende siguro kung sa iyang kunya, nangutana siya, kaya hapon, ang iyang pangutana politika tanan, no? So, nangutana siya kung kamusta na daw ang proclamation sa mga senators, kung kinsa daw itong mga senador nga Pagpagumanggi sa mga nidaog, preschool. o niya, nangutana siya sa Davao City, niya na po, gitalian ka sa Ginoo, kay ang ato ang mga leaders, ang ato ang mga barangay captains, mga incumbents, yung mga ex-barangay captains, yung mga ato ang mga nangawad, walang din sila mubiya sa hukum. Yes. So, kalian din pa. Kanya, di na lang po siya nahurot. Nahurot na tanan na opposition niya na siya. Tagang hindi sila, tagang. So, kailangan na reaction sa balita sa local. Ang iyang halang concern is ang proclamation sa ato ang mga senators. So, muna siya ang update. And, ang iyang oath, ginaistoryahan pa sa mga abogado karon paunsa siya mga oath as mayor. Doon na naman ko sila ilain mga senaryo at mga options, no? Kasi pwede pumatol. Pero tanan ng luto, muagi din siya o Department of Foreign Affairs. Nga sa tanang namo, wala naman po may makakitaan nga problema para siya maka-oath dito sa detention center as mayor of Davao City. Initially pa gani, ingon pa to siya nga, dili daw siya gusto mag-oath until dili siya maka-uwi dili sa Davao kay gusto niya, ingon din siya, I want to take my oath in Philippine soil. Okay na iyan. Wow. Pagingnan ko na mo siya, nga dili pwede nga imuhang i-delay ang imuhang oath because dipili ka sa mga tao to be their mayor. So you need to assume as mayor sa ako ang syudad. So hopefully, before June 30, makakad na to ang mabuhat niya ang iyang oath para maka-assume siya as mayor sa ako ang syudad.